Magandang araw po sa lahat ng bumubuo ng channel na ito. Ako po si Aaron na taga Pasig. Avid listener po ako ng mga horror stories ninyo dito at gusto ko rin po sanang magbahagi ng sarili kong karanasan. Pero hindi po ito nakakatakot katulad ng ipinapadala ng mga sender nyo. Pero masasabi kong nagbigay talaga ito ng kilabot sa akin. Nangyari po ito taong 2018. Kakatapos ko lang ng college noon. Bunga po ako ng broken family dahil sa paghihiwalay ng aking mga magulang. Nasa elementary pa lang kasi ako nang maghiwalay ang parents ko dahil sumakabilang bahay ang tatay ko. Yung nanay ko naman na imbes kumalinga sa amin ay gumanti sa tatay ko at iniwan kaming dalawang magkapatid sa pangangalaga ng tita ko. Tandang-tanda ko noon kung paano ko siya iniyakan na huwag niya lang kaming iwan. Pero hindi siya nakinig sa akin. Umalis pa rin siya at tuluyan kaming iniwanan. Dahil sa nangyaring yun ay mas nagtanim ako ng sama ng loob sa kanya. Sa murang edad ay natuto ako magbanat ng buto para makatulong sa tita kong bumubuhay sa amin ng kapatid ko. Marami kaming hirap na pinagdaanan pero nalagpasan namin yun. Graduating na ako ng college nang biglang bumalik ang nanay ko. Nakiusap siya na tanggapin namin siya ulit dahil kailangan na niya kami. Kung paano ko siya iniyakan noon ay ganoon din ang ginawa niyang pag-iyak sa akin. Pero naging matigas ako at hindi ko siya tinanggap para bumalik sa buhay namin. Kaso hindi siya natiis ng bunsong kapatid ko. Kaya nakabalik siya sa bahay namin. Dahil graduate na ako ng college noon at kaya ko na magtrabaho, kaya ako na lang ang umalis. Pumunta ako ng Manila at nangupahan na mag-isa. Patuloy pa rin si nanay sa pagsuyo sa akin pero patuloy ko rin siyang iniwasan at hindi kinakausap. Hindi ko rin sinasagot ni binabasa ang mga messages niya. Ipinaramdam ko sa kanya na tanging si tita lang ang kinikilala kong magulang. Alam kong masasaktan siya at yun talaga ang gusto ko. Yung maramdaman niya yung sakit ng pag-iwan niya sa amin noon. Sabi ng kapatid ko sa akin ay lagi daw umiiyak si nanay. Pero wala akong pakialam kasi pinaiyak niya rin naman kami. Ilang buwan pa ang lumipas at nanatili pa rin akong matigas kay nanay. Isang gabi na naginip ako, iyak daw ako ng iyak. Nang magising ako ay naabutan ko pa ang sarili ko na humahagulgol. Pero kahit anong pag-alala ko ay hindi ko talaga maalala kung anong napanaginipan ko na dahilan ng pag-iyak ko. First time ko lang makaranas ng ganoong klaseng panaginip. Binaliwala ko lang naman ito pero naulit pa ulit iyon ng maraming beses. Halos gabi-gabi at laging hindi ko talaga maalala kung ano ang mismong eksena. Sa tuwing magigising ako ay mabigat na mabigat ang pakiramdam ko. Hindi na rin tuloy ako nakakatulog ng maayos. Hanggang isang gabi, naulit-ulit yun. Pero sa pagkakataong ito ay may eksena na. Nasa isang lugar daw ako na madilim. Umiiyak daw ako dahil ako lang mag-isa at natatakot ako. Pero may narinig akong isa pang umiiyak. Malakas yun at parang nasa tabi ko lang pero hindi ko siya makita. Kakaiba ito sa mga nakaraang panaginip ko. Nang magising ako ay may naririnig pa rin akong iyak. Pero hindi na ako yung boses kundi boses ng isang babae. Tumaas ang balahibo ko pero nawala rin naman agad yung iyak. Sobrang bigat ng pakiramdam ko noon na halos hindi na ako makahinga. Hindi ako pumasok ng araw na yun sa trabaho kasi gulong-gulo ako sa mga nangyayari sa akin. Bago matapos ang araw na iyon ay tumawag ang tita ko at sinabi niyang patay na raw ang nanay ko. Nabigla talaga ako noon pero mas nabigla ako sa naramdaman ko dahil hindi pala ako bato. Namalayan ko na lang na humahagulgul na ako. Umuwi agad ako ng probinsya noon at nakita ko si nanay. Nakahimlay na siya sa kabaong. Hindi ko na halos maihakbang pa ang mga paa ko palapit kay nanay dahil sa labis na panghihina. Noong matunghayan ko ang labi niya ay kinalabutan ako nang makita ko ang mga luha sa nakapikit na mata ng nanay ko. Naawa ako sa kanya at sising-sisi ako sa mga nagawa ko. Maglupasay man ako ng iyak ay huli na.
Noon ko lang din naisip ang kahulugan ng panaginip ko at kung sino yung kasabay kong umiiyak. Walang iba kung hindi ang nanay ko. Isang magandang araw po sa lahat ng iyong tagapakinig. Pakitago niyo na lamang po ako sa pangalang Glenn. May ibabahagi po akong isang makapanindig balahibong kwento sa inyo. Nangyari po ito 3 taon na nakakaraan. Tungkol po ito sa isang masakit na pangyayari sa kapatid kong babae na itatago ko na lang din po sa pangalang Mabel. 25 years old siya noong mga panahong iyon at bunso sa aming 5 magkakapatid. May boyfriend siya na 7 years at nakatakda na ang kasal nila noong taon na iyon. Preparado na ang lahat at tanging yung petsa na lang ng kasal ang hinihintay. Pero natuklasan ni Mabel ang panloloko ng boyfriend niya. Kinompronta niya yun at hindi naman itinanggi ng lalaki ang ginawa niyang kasalanan sa kapatid ko. Sinabihan namin si Mabel na huwag nang ituloy ang kasal dahil baka ulit-ulitin lang nito ang panloloko sa kanya. Sa una pa lang kasi ay hindi na talaga namin gusto ang boyfriend niya. Pero ayaw pumayag ng kapatid ko. Dahil sa kabila ng ginawa ng boyfriend niya, ay pinatawad at tinanggap pa din niya ito. Kaso yung lalaki na ang kusang bumitaw dahil mas pinili niya yung babaeng pinalit niya sa kapatid ko. Pero hindi pa rin sumuko si Mabel. Todo ang pakiusap niya na ituloy pa din nila yung kasal. Ganun niya kamahal yung boyfriend niya. Pero wala nang nagawa ang kapatid ko nang bigla ang magpakasal yung boyfriend niya doon sa ipinalit sa kanya. Hindi matanggap ni Mabel yun. Sobrang na-depress siya sa nangyari at hindi na lumalabas ng bahay dahil sa labis na kahihiyan. Lagi lang siya nagkukulong sa loob ng kwarto. Walang kinakausap na kahit sino sa amin at wala din siyang ginawa kung hindi ang umiyak ng umiyak araw at gabi. Hinayaan na lamang namin siya sa pag-asang lilipas din yung nararamdaman niya at makaka-move on rin siya. Pero 1 buwan na ang lumipas ay mas lalong lumala pa ang kondisyon niya. Nagkanda payat-payat na siya dahil hindi siya kumakain hanggang sa nagkasakit na nga siya at kinailangan ng dalhin sa ospital. Ako ang madalas na nagbabantay sa kanya noon. Yung 3 kapatid ko kasi ay puro pamilyado na. Kaya kami ni Mama ang halin-hinang nagbabantay kay Mabel at kami rin kasi yung magkakasama sa bahay. Mahigit 2 linggo na siya noon sa ospital. Sabi naman ng doktor ay bumubuti na ang pakiramdam niya at ilang araw na lang ay pwede na siyang lumabas. Medyo nakampante kami noon kaya nagawa ko ng pumasok sa trabaho. Pagkagaling ko sa trabaho ay pumunta naman ako sa ospital at pinapalitan ko si Mama para makauwi naman siya at makapagpahinga. Tapos ay magpapaulit-ulit lang kami kinabukasan. Nalit ako ng uwi ng gabing yun dahil may kinailangan tapusin sa trabaho. Umuwi muna ako sa bahay para maligo at makapagpalit ng damit. Walang tao doon dahil nagpunta raw si Papa sa ospital. Habang nasa banyo ako at naliligo ay bigla akong natigilan. Para kasing may naririnig akong umiiyak. Pero binaliwala ko ito dahil baka nagkakamali lamang ako o hindi naman kaya ay naipagkamali ko sa tunog ng lagaslas ng tubig yung naririnig kong iyak. Kaso hindi nawawala yung iyak at mas lumakas pa iyon kaya pinatay ko ang gripo at nakiramdam. Iyak nga iyon ng tao at boses ni Mabel. Nagtaka ako. Naisip ko na baka nakalabas na sila at hindi na ako hinintay. Kaya mabilis kong tinapos ang paliligo ko at pagkabihis ay dali-dali akong lumabas ng kwarto. Tinawag ko sila Mama at Papa pero wala sila doon kaya dumiretso na ako sa kwarto ni Mabel. Pagbukas ko ay nakita ko si Mabel. Nakaupo sa kama, nakasubsob ang mukha niya sa palad at humahagulgol. Agad ko siyang kinamusta at sinabihan na tumahan na siya at huwag nang umiyak. Lalapitan ko na siya noon nang makarinig ako ng sunod-sunod na katok. Yung isang kapatid ko pala. Hindi raw nila ako makontak kaya pinuntahan na niya ako. Nag-iiyak siya at sinabing wala na raw si Mabel. Nabigla ako pero nang makabawi ay nagalit pa ako sa kanya at sinabing paanong wala? Nandoon nga sa kwarto at umiiyak na naman si Mabel.
Pero pagpasok namin ay wala si Mabel doon. Totoo pala ang sinabi niyang patay na ang kapatid ko. Ginapangan ako ng kilabot sa buong katawan noon. Hindi ako makapaniwala na kaluluwa na lang pala ng kapatid ko ang nakaharap kong umiiyak. At iyon na pala ang huling iyak niya na maririnig ko sa buong buhay ko. Magandang araw po mga kapasta. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Frank. Taga Bulacan po ako at isang jeepney driver. Isa din po ako sa masusugid niyong taga-subaybay at taga-pakinig. Palagi akong nag-aabang sa mga kwentong ina-upload niyo rito. Yung pakikinig kasi ng mga istorya niyo ang naging libangan ko, lalo na kapag nakatambay ako dito sa terminal ng jeep namin. Matagal ko na din gustong magbahagi ng kwento ko dito, pero ngayon ko palang susubukan. Sana nga po ay mapansin nyo rin. Yung nakakakilabot na karanasan ko na yun nangyari dito mismo sa terminal. Pero matagal na nangyari yun, mga 2016 pa. Isa pa lang ang anak namin noon ng asawa kong si Tina. Sa tatay ko yung jeep na yun at nakikipasada lang ako. Siya sa araw at ako naman ang naglalabas sa gabi. Pero dahil doon sa naging karanasan ko, pinapatigil muna ako ng pagpapasada. Isang gabi kasi, habang namamasada inaimbitahan ako noong isang operator dahil birthday niya. Ang paalam ko sa asawa ko sandali lang ako noon. Ang kaso, nagkasarapan kaya inabot kami ng madaling araw. Galit na galit ang misis ko at huwag na raw akong uuwi. Sobrang nagar ng asawa ko at kabisado ko yon na pag gano'n na ang tono, panigurado, away na malala yun pag uwi ko. Dahil ayoko makipag-away sa kanya ng mga oras na yun, kaya imbis na sa bahay namin, sa terminal ako dumiretso. Doon ko ipinark ang jeep. Kinabukasan ko na kako siya harapin kasi ayaw ko nga ng away. Pasado alauna na yun at wala nang halos bumabiyahe, kaya iilan lang ang jeep sa terminal. Habang nagmamaniobra ako papasok, may nakita akong isang babaeng buntis na naglalakad sa kalsada. May dala siyang isang malaking bag na nakasukbit sa balikat niya. Sapu-sapu niya ang tiyan niya pero hindi ko alam kung manganganak na ba siya o manirisim lang ng mga buntis. Ang lakas ng loob niya kasi mag-isa lang siya sa kalsada sa 10 oras na yun ng gabi. Tatanungin ko sana kung manganganak na ba siya at ihahatid ko sana. Pero pagtingin ko huli, bigla na lang siyang nawala. Nagkataong may dumaang tricycle noon pero imposible namang nakasakay siya agad doon. Hindi ko naman nakitang hinintuan siya ng tricycle. Nagkibit balikat na lang ako at itinuloy ko na ang pagpaparada. Sa bandang dulo ako pumwesto at matapos dumigil sa sulok ay umakyat na ako sa jeep. Inalatag ko ang katawan ko sa mahabang upuan at dahil nakainom, agad akong nakatulog. Pero mababaw lang ang naging tulog ko kasi mayat maya akong nagigising dahil sa madaming lamok. Kaya noong may maulinigan akong parang umiiyak na sanggol, napadilat agad ako. Nalasing ako pero hindi ako pwedeng magkamali. Uha talaga ng isang sanggol yun. Nawala na sa isip ko yung babaeng buntis kanina. Kaya nagtataka ako kung saan galing yung iyak. Wala namang malapit na bahay doon. Pero parang malapit lang kasi sa akin yung iyak. Kaya bigla akong napabangon. Laking gulat ko nang makita kong may sanggol nga doon sa labas. Hubad ang sanggol na kasisilang lang dahil nakakabit pa ang pusod. Katabi niya ang isang babaeng nakasandal sa gulong ng jeep ko. Dahil sa kalasingan ay nagkandahulog-hulog pa ako sa estrebo ng jeep sa pagmamadaling makababa. Nagmamadali akong lumapit sa kanila pero hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Nagulat ako dahil ito yung buntis na nakita ko bago ako pumarada kanina. Pero walang malay yung babae at yung sanggol naman ay biglang tumigil na sa pag-iyak. Lumabas ako ng terminal at naghanap ng pwedeng makatulong sa pagbuhat sa kanila para madala ang mga ito sa ospital. Tiyempong padating na yung isang driver at sinabi ko sa kanya yung nangyari. Noong bubuhatin na namin yung walang malay na babae para isakay sa jeep ko, natigilan kami pareho. Mabigat yung babae
at matigas ang katawan na hindi namin maiunat. Patay na pala siya. Tapos binuhat ko yung sanggol. Patay na rin yun at matigas na. Biglang nawala yung kalasingan ko at napalitan ng panghihilakbot. Ayon sa mga nag-imbestigang pulis ay may ilang oras na raw napatay ang mag-ina. Walang naniniwala sa sinabi ko na kaya ko sila nakita ay dahil narinig ko ang pagkuha ng sanggol. Kung paano nangyaring nakauha pa siya gayong ilang oras na pala siyang patay, yon ay hindi ko na din kayang ipaliwanag. Tumigil ako pansamantala sa pamamasada dahil sa labis na takot. Pero ngayon ay balik kalsada na ulit ako para muling kumayod. Tawagin niyo na lamang po akong Arman, mga kapasta. Bilang isa sa masugid na taga-subaybay ng horror channel na ito, ay may isang kwento ng kababalaghan din akong gustong ibahagi sa inyo. Pero hindi po mismo ako nakaranas nito kung hindi ang asawa ko, at kinuwento niya lang sa akin ang mga bagay na nangyari sa kanya. Nangyari ito noong taong 2018 sa probinsya namin sa Tarlac. Isa akong welder at palagi akong nasa destino sa site namin sa Bataan. Noong nangyari yon ay yung misis ko lang ang mag-isa sa bahay namin. Sari-sari store naman ang pinagkakabalahan niya dahil hindi ko na siya pinayagang magtrabaho pa. 2 beses na kasi siyang nakukunan kaya 4 na taon na kaming nagsasama wala pa din kaming anak. Payo ng doktor sa amin na huwag daw muna siya magtrabaho ng mabigat. Kaso gusto niya ng may pinagkakaabalahan kaya hinayaan ko na siyang magtinda-tinda. Isa pa sa naging libangan niya ang panghihiram ng mga baby ng mga kapatid at pinsan niya. Sa pamilya niya ay siya na lang ang walang anak. Mahilig pa naman talaga siya sa mga baby. Isang araw, tumawag siya sa akin. Hindi daw siya nagbukas ng tindahan. Mabigat daw kasi ang pakiramdam niya at lungkot na lungkot siya. Hindi niya raw alam kung bakit. Basta nagising daw siya na umiiyak siya at nakakarinig daw siya ng uha ng isang sanggol. Umiiyak nga siya noong kausap ko siya sa telepono. Nag-alala ako kasi sinusumpong na naman siya ng depression. Ganoon siya noong katatapos niyang makunan. Iyak siya ng iyak. Kaya pilit ko na lang siyang pinakalma noon. Matapos naming mag-usap, ay nagpaalam ako sa wisor ko na uuwi muna para samahan ng asawa ko. Tinapos ko lang ang trabaho ko noong araw na yon at umuwi ako noong gabi. Malayo pa lang ako ay naririnig ko na ang pagtahol ng aso naming si Susie at ang pasigaw na iyak ng asawa ko. Kaya napatakbo na ako papasok ng bahay. Doon ay naabutan ko siyang nakaupo sa sala at nanginginig sa takot. Si Susie naman ay walang tigil sa pagkakahol. Galit na galit siya at parang may sinisipat siya sa labas pero wala naman akong nakikita. Isinara ko na kagad ang pinto. Pinainom ko muna ng tubig ang asawa ko para kumalma siya. Kasi nanginginig talaga yung buong katawan niya at hindi makapagsalita. Noong kumalma na siya, ay sa kanya nagawang ikwento kung ano ang nangyari. Nakahiga daw siya sa kwarto noon nang makarinig siya ng umuuhang sanggol. Naisip daw niya na baka nanganak na yung kapitbahay namin sa tapat. Iyon lang kasi ang alam niyang buntis na malapit sa amin. Pero bigla daw siyang napabangon nang maalala niya na 4 na buwan pa lang ang tiyan niya noon. At sobrang lakas daw ng iyak ng sanggol na parang nasa paligid lang ng bahay namin. Kaya lumabas siya at binuksan ang pinto. Laking gulat daw niya nang makita niyang may sanggol doon na nakabalot sa isang tela. Nagpalingalinga siya at nang walang makitang tao ay binuhat niya ang sanggol at ipinasok sa loob ng bahay. Nakaupo na siya at kalong niya yung baby. Pero si Susie, napansin niyang umaangil at nakalabas ang pangil habang sinusungkal-sungkal yung paa ng sanggol. Nagulat siya kasi hindi ganoon ang aso namin sa mga baby na inuuwi niya. Bago pa daw siya makakilos para ilayo ang sanggol, ay bigla na itong sinakmal ni Susie. Napasigaw daw siya sa gulat. Pero nang makita niya yung sanggol na pumapasag ay nanghilakbot siya sa itsura nito. Nagbago yun ng anyo at naging isang tiyanak. Bigla daw yung tumalon mula sa braso niya at nagpilit kumawala mula sa pagkakahagat ni Susie sa mga paa nito. Nang makawala ang sanggol ay mabilis itong kumaripas ng takbo.
Hinabol naman ni Susie pero nawala na yun sa dilim. Hindi ako makapaniwala sa kinuwento niya. Pero grabe yung nakita kong takot sa mukha niya. Sinabi ko sa kanya na ayan ka ako. Nagpapatalo ka sa depression mo. Yung lungkot mo at kagustuhang magkabibi ang ginamit ng maligno na yon para makalapit sa'yo. Naiyak na lang ang asawa ko. Hindi naman daw niya akalain na hindi pala totoong sanggol ang dinampot niya noon. Pero matapos ang nakakatakot na pangyayaring yun, ay na-bless naman kami sa wakas. At sa ngayon po, ay may 2 na kaming anak. Ako po si Gerson. 5 taon na po ang nakakaraan mula nang mangyari ang karanasan kong ibabahagi sa inyo. Sa bahay ng isang kaibigan ko mula pa noong high school na si Seth. Kasalukuyan ako nag-aayos noon ng mga papeles dahil nag-apply ako bilang seaman. Sa Cavite pa ako nakatira noon. Aksidenteng nagkita kami ni Seth sa isang mall at nalaman kong doon na pala sila nakatira ng pamilya niya. Katulad ko ay naglalakad din siya ng papeles pero sa butcher naman siya sa Canada. Inalok niya akong doon na muna sa kanila tumira habang naglalakad ako ng papel ko. Tinanggap ko agad yung alok niya. Malaking bagay din kasi yon para sa akin. Malaki yung bahay nila pero parang sinauna pa ang style. Malayo sa dating bahay nila na napupuntahan ko noong high school pa kami. Kailan lang din daw kasi yon tuluyang naipamana sa tatay niya. Winelcome naman ako ng mga magulang niya at isang kapatid. Sila lang talaga yung magkakasama sa bahay kaya aalog-alog sila. Madalas nga daw ay walang tao doon dahil pare-pareho silang may inaasikasong negosyo. Hindi ko alam kung dahil ba sa luma yung bahay kaya parang mabigat yung pakiramdam ko. Pero inisip ko na lang na baka pagod lang yun sa maghapong pag-aasikaso ko ng papeles. Noong gabing yun, nagtagay muna kami ni Seth at ng tatay niya. Matapos yun ay dumiretso na kami sa kwarto ni Seth. Malaki naman yung kama niya kaya walang problema. Nakatulog agad kami pareho. Maya-maya, nanaginip ako. May babae daw na umiiyak. Naririnig ko pero hindi ko nakikita. Tapos naalimpungatan ako. Narealize ko na hindi siya panaginip kung hindi totoong may umiiyak talaga at boses babae. Parang sa katabing kwarto nang gagaling yung iyak. Nakakatayo ng balahibo yung pag-iyak niya. Yun bang tipong parang nananaghoy? Hinimas-himas ko ang braso ko para mawala ang pananayo ng balahibo pero hindi ko talaga mapigilan. Nakakahiya namang lumabas sa sala ng ganoong oras at baka mapag-isipan pa ako na hindi maganda. Pagtingin ko kay Seth ay nakatakip ito ng unan sa tenga. Kung ganoon ay naririnig niya din yung iyak. Siguro ay alam niyang isa sa nanay at kapatid niya yon at alam niya ang dahilan kaya hindi na lang niya pinansin. Dahil doon ay ipinasya ko na lang ding mahiga uli at piliting makatulog. Napasarap ako ng tulog kaya hindi ko na malayan na wala na si Seth sa tabi ko pagkagising ko. Naalala ko na maaga nga pala siyang aalis dahil magpapamedical siya. Nalabasan ko yung magulang niya na paalis na rin. Binili na nila ako na ilak na lang yung pinto kung aalis ako dahil yung isang anak nila ay umalis na rin. May almusal daw doon at kumain na lang ako. Natuwa naman ako dahil ganoon sila katiwala sa akin. Habang nagkakape ako at nag-i-scroll sa cellphone, ay bigla uli ako nakarinig ng umiiyak. Naalala ko yung narinig kong umiiyak noong nakaraang gabi. Napaisip ako kung siya din kaya yung umiiyak noong oras na yun. Pero naalala ko yung sinabi nila Seth na 4 lang silang nakatira sa bahay na yun. Pero nakaalis na silang lahat at ako na lang ang tao doon. Nakaramdam ako ng kilabot pero umiral sa akin yung pagka-curious ko kung sino yun at bakit siya umiiyak. Kaya tumayo ako at nakiramdam sa kwartong dinig ko ang pinanggagalingan ng iyak. Nangahas akong sumilip sa may keyhole at ganoon na lang ang gulat ko nang may makita akong isang babaeng nakaupo sa kama at humahagulgol. Napatras ako bigla. Bakit kaya hindi sinabi ni Seth na may isa pa pala silang kasama doon? Nakatagilid o naka-side view yung babae at parang pamilyar pero hindi ko maalala. Nailang ako dahil baka masamain nun pag nakita ako.
Kaya ipinasya kong umalis na at pumunta na lang ng maaga sa agency ko. Nahiya akong sabihin yun kay Seth. Pero nung gabing yun, muli kong narinig yung nakakakilabot na pag-iyak ng babae. Kaya nagpasya na akong sabihin yun kay Seth kinabukasan. Sabi niya sa akin ay kapatid niya yung umiiyak na yun. Pero hinahayaan lang daw nila kasi sanay na sila na lagi talagang umiiyak yun pag ganoong petsa. Naguluhan ako sa sagot niya. Saka ko lang naintindihan at nangilabot ako at hindi na nakaimik nang makita ko yung mga bulaklak na dadalhin daw nila sa sementeryo para dalawin yung kapatid niyang umiiyak. Yun palang babaeng nakita ko sa may kwarto ay patay na at anibersaryo pala ng kamatayan niya noong araw na yon. Mga kapasta, ako po si Miguel ng Zambales. Gusto ko pong magbahagi ng nakakatakot na karanasan ko noong bata pa ako. Matagal na nga po yun, mahigit 2 dekada na. Pero isa po ang pangyayaring yun sa kabataan ko na hindi ko makalimutan kahit ngayong nasa 40 na ang edad ko. Noong araw ay masyado pang liblib ang barangay namin. Sa likod bahay ng mga lolo ko na siyang tinitirhan namin noon ng pamilya ko ay may malawak na bukid na sinasaka nila tatay. Sa dulo noon ay may masukal na gubat na madaming puno ng iba't ibang prutas. Noong 12 anyos ako ay iyon ang madalas kong galugarin kasama ang mga kalaro ko. Inaakyat namin ng mga puno ng siniguelas at duhat. Palagi kami nagpaparamihan ng mga nakukuha. Siyempre, ako ang pinakamaraming napipitas. Gamay ko na kasi ang pag-akyat sa mataas na puno. Masayang masaya ako kapag nagagawa ko yan. Ang nanay ko naman ay galit na galit palagi. Binabawalan niya kasi akong pumasok ng gubat dahil delikado raw doon. Maraming engkanto, maligno at masasamang elemento. Pero nangangatwiran ako sa kanya na wala naman kako ako nakikitang ganoon. Huwag ko raw gustuhin dahil baka pag nakakita ako hindi na ako makabalik sa amin. Simula noon ay binantayan ako ng husto ni nanay. Kaya matagal din akong hindi nakapunta sa gubat. Isang araw, natuwa ako noong umalis ang nanay at tatay ko. Naiwan si lolo na abala naman sa ginagawa niya at madaling takasan. Sumalisi ako at pumunta sa gubat. Excited ako kasi alam kong hinog na yung mga bunga ng siniguelas doon. Iniisip ko noon na uunahan ko yung mga kalaro ko para pagpunta nila ay wala na silang maaabutan o makukuha pang bunga. Inakyat ko kaagad ang punong may pinakahitik sa bunga. Medyo malayo na yun sa bukid. Tinandaan ko ang pwestong yun na may katabing balon. Abala na ako noon sa pamimitas na inilalagay ko sa baon kong fishnet na gamit naman ni Lola sa pamimili sa palengke. Napapangalahati ko na yun nang may marinig akong batang umiiyak. Hinanap ko sa paligid pero wala naman akong makitang bata doon. Noong mga oras na yon ay wala pa yung mga kalaro ko. Sila lang naman yung nakikita kong kagaya kong bata na pumapasok sa gubat. Hindi ko na naituloy yung pamimitas. Natakot na ako sa umiiyak na bata na hindi ko naman makita kung saan. Pababa na ako sa puno nang mapatingin ako sa balon na nasa ibaba noon. Nagulat ako kasi nandoon pala yung batang umiiyak. Nakatingala siya sa akin habang nakataas ang 2 kamay na para bang nagpapasaklolo ito. Dali-dali akong bumaba ng puno at lumapit sa balon. Doon ko na kumpirma na isang batang lalaki nga ang nasa loob ng balon. Sa tingin ko ay mas bata siya sa akin. Tinanong ko kung paano siya napunta doon pero hindi siya sumagot. Basta iyak lang siya ng iyak habang nakataas yung kamay niya. Masyadong malalim yung balon. Hindi ko siya matutulungan. Kaya sabi ko sa bata ay hintayin niya ako at hihingi ako ng tulong. Nagtatakbo ako pauwi sa amin. Tiyempong kadarating lang nila nanay pero bago pa niya ako mapagalitan, inunahan ko na sila at sinabi kong may umiiyak na bata sa may balon. Barangay tanod si tatay kaya agad siyang tumawag ng kasama at pinuntahan yung sinasabi kong balon. Pero nabigla sila. Dahil pasintabi po Nabigla sila
dahil isang bangkay ng bata ang nakita nila doon sa loob ng tuyot na balon. Inutusan ni tatay yung kasama niya na pumunta sa barangay at ipaalam ang nakita nila. Nakaupo ako noon sa nakabuwal na sanga. Natatakot at naguguluhan ako sa narinig ko kay tatay na ilang araw nang patay ang bata sa balon. Pero paano nangyari yun? Narinig kong umiiyak siya kaya ako siya nakita sa balon. Nag-uusap kami at sinabi ko sa kanya na hihingi ako ng tulong. Noon lumapit si tatay at pilit niya akong pinaamin kung paano ko nakita ang bata doon. Umiiyak na inulit-ulit ko rin sa kanya na narinig ko nga siyang umiiyak. Tapos inilapitan ko ito at sinabi ko sa kanyang hihingi lang ako ng tulong. Hindi ko alam kung bakit pagbalik ko ay patay na siya. At ayon pa kila tatay ay ilang araw na yung patay. Pero bakit nakaiyak pa siya at nakausap ko pa? Ano yun? Multo? Sa pagkaisip ko sa salitang multo ay nanlaki ang mata ko at biglang nagtayuan ang balahibo ko. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko yun, ay kinikilabutan pa rin ako. Pakitago yun na lamang po ako sa pangalang Monching. Matagal ko na pong gusto magpadala ng karanasan ko dito, pero nag-aalala ako na baka mahusgahan ako ng mga listeners dahil sa nagawa kong pagkakamali. Pero magkaganon man, siguro ay deserve ko din yun kasi kasalanan ko din talaga. Nangyari yun 2 years ago. May girlfriend ako since high school. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ana. 6 years na kami at hindi ko din inakala na kung kailan gano'n na kami katagal, isa ka ko maiisipang magloko. Nakilala ko si Jelly nang magkaroon ng team building ang company. Mabilis kami nagkamabutihan ng babae. Hindi ko na kontrol ang sarili ko. Hinayaan kong masira ng ganun-ganun lang yung 6 na taong relasyon namin. Ginawa ni Ana ang lahat para maayos pa kami. Sinabi niya rin na buntis na siya. Pero hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa akin at parang nawala na ako sa katinuan. Na kahit nalaman kong magkakaanak na kami, ay binaliwala ko pa din siya. Wala akong ibang nasa isip noon kundi makasama si Jelly. Mula noon, hindi na nagpakita sa akin si Ana. Nawalan na ako ng kahit anong balita pa sa kanya. Pero sa una lang naging masaya ang relasyon namin ni Jelly. Ilang buwan pa lang kami ay lumitaw na ang tunay niyang kulay. Syota pala siya ng bayan. Malayong malayo siya kay Ana na alam kong loyal at faithful talaga sa akin. Kasabay ng pagkakalabuan namin ni Jelly ay nakaranas naman ako ng mga kakatuwang pangyayari. Unang beses noon ay noong nakatulog ako sa sala ng bahay namin dahil sa kalasingan. Madaling araw, nagising ako dahil sa malakas na uha ng sanggol. Napabalikwas ako at hinanap ko kung saan galing yun. Nakasalubong ko si mama na maagang gumising at tinanong ko kung saan galing yung iyak ng baby. Kaso walang naririnig si mama na kahit anong iyak sa paligid o ingay. Pero bakit wala siyang naririnig? Ganoong halos mag-ihit na nga yung baby sa kakaiyak. Yun palang ipalaisipan na sa akin. Tapos nadagdagan pa. Nasa mall naman kami ni Jelly noon. Habang nakaupo ako at hinihintay ko siyang magsukat ng damit, ay nakarinig uli ako ng iyak ng baby. Galit na galit yung pag-iyak niya. Siyempre luminga ako. Madaming bata sa paligid pero walang kasing laki ng baby na sigurado akong sanggol pa dahil sa uha ang sounds ng iyak noon. Binaliwala ko na lang din kagaya sa una. Pero napansin ko na hanggang sa naglalakad na kami palabas ng mall ay naririnig ko pa rin yung iyak ng sanggol. Para itong sumusunod sa akin. Mula noon, hindi na nawala sa pandinig ko yon. Kahit nasaan ako, kahit anong ginagawa ko, maya't maya akong nakakarinig ng pag-iyak ng sanggol. Wala akong kaide-ideya kung bakit. Sa kailaliman ng gabi, bigla akong nagigising dahil sa walang tigil na pag-iyak. Hindi na ako halos nakakatulog dahil doon. Tumindi pa yung mga pangyayari na yon. Nang isang gabing magising ako ay hindi na lang ako basta-basta nakakarinig ng iyak kung hindi nakita ko na mismo yung sanggol na umiiyak.
nasa ibabaw ng kama. Katabi ko ang isang dugoang sanggol na uha ng uha. Nagimbal ako at nagsisigaw. Tinawag ko sina mama na hangos namang nagpasukan sa kwarto. Nakaupo ako noon sa sulok at takot na takot. Itinuro ko kila mama yung dugoang sanggol pero wala silang nakikita. Pagtingin ko ay wala na nga yung sanggol doon. Noon ko inamin sa parents ko ang mga nangyayari sa akin na binabagabag ako ng iyak ng sanggol. Wala rin silang maisip na dahilan noon. Pero isang araw ay nagkaroon ng kasagutan yon nang hindi sinasadyang magkita si mama at mama ni Ana. Galit ang mama ni Ana sa mama ko at iniwasan siya, pero nagpilit si mama na makausap siya. Wala kasing kaalam-alam ang parents ko na ilang buwan na kaming hiwalay. Noon nalaman ni mama na nabuntis ko si Ana at hindi ko pinanagutan. Pero sa kasamaang palad ay namatay pala yon matapos isilang ni Ana. Ganoon na lang ang galit nila sa akin ni Papa. Nabigla rin ako nang malaman ko at para akong natauhan. Sarili ko palang anak ang naririnig ko. Pero hindi siya ang bumabagabag sa akin kung hindi ang konsensya ko dahil sa pag-abandon ako sa kanya. Dinalaw ko siya at humingi ako ng tawad sa kanilang mag-ina. Mula noon ay hindi ko na siya naririnig pa. Kamusta po kayo mga kapasta? Ako po si Melchor. Taga Cebu ako dati pero ngayon ay kasalukuyang nakatira sa Pasay. Isa po akong cook sa isang restaurant sa Baclaran. Laging gabi na ako umuuwi mula sa trabaho. At sa tuwing umuuwi ako ng gabi, doon nangyayari yung mga kakatuwang karanasan ko na ibabahagi ko sa inyo. Kasama kong lumuwas mula Cebu ang kaibigan kong si Rolly. Siya ang nagpasok sa akin sa trabaho. Dati nagbe-bed space lang kami pareho sa Baclaran. Pero ngayon ay umuupa na kami sa isang maliit na apartment na halos nasa buka na lang ng isang looban. Bago kami may isa pang bahay na nasa pinakang kanto ng iskinita na iyon. At mula naman sa apartment namin ay malayo na ang susunod na mga bahay. Mahabang pader lang yung dadaanan mo bago ka makarating sa mga bahayan. Kaya parang kami lang talaga nung nasa kanto ang magkapit bahay. Kaso dadalawan na nga lang kami doon ay hindi pa kami nagkikita. Kung sa bagay ay mahigit 2 linggo pa lang naman kami doon at mas mahaba pa ang oras namin sa trabaho kaya sa bahay. Kami nga ng kaibigan ko ay saglit lang na oras lang nagpapangita sa bahay kasi panggabi siya at pang-araw naman ako. E paano pa kaya yung kapitbahay namin, di ba? Isang gabing umuwi ako. Pagkababa ko ng jeep ay saglit akong napahinto. Narinig ko kasi yung pagkakaingay doon sa bahay sa kanto. Nag-aaway yung nakatira doon. May kalabugan at tunog ng mga nababasag na gamit. Tapos maririnig mo yung galit na sigaw ng isang lalaki. Kasunod noon ang nakakakilabot na iyak ng pagmamakaawa ng babae. First time ko lang naramdaman yung mga kapitbahay namin doon. Tapos nag-aaway pa. Akala ko yun lang yun. Pero halos gabi-gabi ganun pala sila. Kung hindi ko nadaanan sa pag-uwi ko, isa 10 oras naman ng gabi sila nagkakalabugan. Ang pinagtataka ko lang, parang may pattern yung pag-aaway nila. Parang laging ganoon yung eksena. Naiiba lang ng oras, pero laging bugbog sarado yung babae. Base na rin sa sinisigaw niyang tama na. Hindi ko tuloy maiwasan na ma-imagine kung ano na kaya ang itsura noon sa gabi-gabing pambubugbog ng asawa niya. Naawa ako doon sa babae. Pero naiinis din ako kasi hindi na ako halos makatulog dahil sa ingay nilang dalawa. Palibhasa malayo nga sa karamihan ng bahay kaya kami lang yung napeperwisyo nila. Nasabi ko nga sa kaibigan ko na mas okay pala nung una na hindi namin naramdam ang kapitbahay kaysa sa ganun. Nakakatakot pa yung iyak ng babae. Kung ano-ano tuloy katatakutan ang pumapasok sa isip ko. Mag-isa pa naman ako doon. Patuloy pa yung mga ganong eksena. Kaya binalak na namin kausapin yung kasera pagpunta niya sa bahay. Kasi hindi na maganda yung nangyayari sa kabilang bahay nun. Hindi naman ako pwedeng makialam at baka sabihin away mag-asawa yon. Ni wala man lang din kasing barangay na pumupunta para alamin kung ano ang nangyayari sa kabilang bahay. Baka mamaya mapatay ng lalaki sa bugbog yung asawa niya.
Pero nung mga sumunod na gabi ay nawala na yung mga kalabugan. Hindi ko na naririnig yung pagwawala ng lalaki. Ang tanging maririnig mo na lang sa kalaliman ng gabi ay yung makapanindig balahibong panaghoy ng babae. Lalo tuloy akong hindi makatulog. Ewan ba, at pakiramdam ko ay sa ilalim ng hukay nang gagaling yung panaghoy niya. Nanunuot talaga yun sa tenga ko kahit anong takip ko ng unan. Kaya pagdating tuloy sa trabaho ay aantok-antok ako. Niloloko tuloy ako ng kaibigan ko na mabuti na lang daw at panggabi siya. Hindi niya naririnig yung iyak at nakakatulog pa siya. Hanggang hindi na nga ako nakatiis at sinadya ko na yung kasera namin sa kabilang barangay. Sinabi ko sa kanya ang reklamo ko. Napailing at napabuntong hininga siya. Sabay sabing hindi pa rin daw pala natatahimik ang kaluluwa ng mag-asawang yun. Napatigil at napakunot noo ako. Tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin. At napigla ako nang sabihin niyang matagal nang walang nakatira sa bahay na yun. Dahil sa kalupitan ng lalaki sa asawa niya ay nawala daw ito sa katinuan at patraidor na pinatay yung lalaki. Tapos ay kinitil din ang sariling buhay. Mula noon ay hindi na natigil ang pagpaparamdam ng kaluluwa ng babae. Palagi siyang umiiyak dahil ayaw pa niyang umalis sa mundo. Pero kami ng kaibigan ko, gusto na naming umalis, kaya kinabukasan din ay nagsimula kaming maglinis at maghakot upang lumipat ng ibang matitirhan. Hello po sa inyo, admin, narrators at mga kapwa ko avid listeners. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Noel ng Santa Maria, Laguna. Share ko lang po itong kakatuwang karanasan ko na nangyari noon katrabaho pa ako bilang isang embalsamador sa punerarya ng lolo ko. Hindi naman ako matakoting tao. Sabi nga ng nanay ko, ako lang daw sa mga anak niya ang sumunod sa yapak ng lolo ko sa pag-iembalsamo. Ang hanap buhay na yun ang ibinuhay ng lolo ko sa lahat ng mga anak niya, kabilang na si mama. Nakapagtapos naman din ako pero hindi ko pa gustong magtrabaho sa iba noon. At siguro dahil paborito nga po ako kaya na-impluwensyahan din ni lolo. Matagal-tagal na rin ako doon at kahit minsan ay wala naman akong na-encounter na paramdam ng mga bangkay. Hindi kagaya ng mga kasama ko na may kanya-kanyang kwento ng mga kakatuwa at kakaibang nararanasan nila doon. Minsan nga tinatawanan ko na lamang sila. Pero hindi ko akalain na hindi pala ako exempted sa mga ganoong ganap. Unang beses pa lang yun. Pero dahil sa isang pangyayari na iyon na nagbigay talaga ng matinding takot at kilabot sa akin, ay agad-agad akong nagpaalam sa lolo ko. Tatawa-tawa pa nga siya. Akala pa naman daw niya matibay na ako. Ganito po kasi ang nangyari noon. Isang gabi, may dinala doong bangkay ng isang magandang babae. Biktima daw ng rape ng isang obsessed na manliligaw. Ayon sa Soko, inanlaban ng husto ang babae, kaya madaming pasa at galos. Pero syempre, ano bang laban ng isang babae sa lakas ng lalaki? Hindi sana ako ang gagawa doon dahil off duty na ako. Pero bago pa ako makauwi, nagpasabi na yung kapalitan ko na hindi makakapasok dahil may emergency. Wala din yung dapat na kasama niya. Kaya nangyari, solo flight ako noong gabing yun. Okay lang naman dahil sanay na nga ako at yun lang naman ang gagawin ko. Dahil nailabas na namin ang lahat ng cadaver. Hinintay ko muna yung mga kamag-anak bago ko galawin yung bangkay. SOP namin yun at yun din ang request ng family. Pinasya kong doon na din magstay para makaidlip muna habang naghihintay. May folding chair doon na ginagamit ko talagang pahingahan. Pag-upo ko doon, napaidlip agad ako. Pero maya-maya ay nagising ako nang may marinig akong umiiyak. Napabalikwas ako. Una kong naisip na baka dumating na ang mga kamag-anak at iyon yung umiiyak. Pero wala namang ibang tao doon. Lumabas ako para tingnan kung nasa labas pa sila. Pero wala din Nagkape muna ako sa labas at maya-maya lang ay dumating na rin yung kapamilya ng bangkay. Hinayaan ko muna silang mag-iyakan doon at nang magsikalma ay tsaka ako binalikan yung bangkay at sinimulan ng imbalsamuhin.
Habang ginagawa ko siya, wala namang naging problema. Hanggang sa nalinisan ko na siya at nabihisan. Habang minimake-upan ko siya, nagtataka ako dahil maya't maya nababasa ang gilid ng mga mata niya. Parang lumuluha siya. Hindi ako matapos-tapos dahil paulit-ulit ko yung pinupunasan. First time kong naka-encounter ng ganun at medyo nakaramdam ako ng takot. Sabi nila, pag ganun kasi, hindi daw matanggap ng namatay ang nangyari sa kanya. Saktong 3:00 ng madaling araw nang matapos ako sa kanya. Iniligpit ko na noon ang mga ginamit kong makeup nang makarinig ulit ako ng umiiyak. Napayuko ako sa bintana para silipin ang relatives niya dahil baka yun yung umiiyak. Pero kalmado naman silang lahat. Naisip ko na baka guni-guni ko lang siguro yun. Pero lumalakas yung iyak at parang nasa loob lang ng kwartong yun. Kaya napalinga ako kahit alam kong ako lang at yung bangkay ng babae ang nandoon. Sa pagkaisip ko sa bangkay ay bigla ako napatingin dito. At nagtaka ako dahil parang siya yung mismong umiiyak. Pero imposible ka ako na magkasound yung iyak niya. Siyempre patay na siya. Tapos nalinisan ko pa, di ba? Kaya imposible talagang mangyari yun. Dahil sa kuryosidad ay dahan-dahan akong lumapit sa bangkay. Ganoon na lang ang pagkagimbal ko nang makumpirma kong siya nga ang umiiyak. Sa nakatikom niyang bibig, nagmumula ang malakas na paghagulgol. Binubukulan din ng luha ang nakapikit niyang mata. Natulala ako at hindi malaman ang gagawin kung sisigaw o tatakbo ba. Nang hindi ko na makaya ang kilabot, ay napatakbo na ako palabas. Napansin ko pa nagtataka yung mga kamag-anak ng bangkay, pero hindi ko na sila pinansin pa. Dumiretso ako sa opisina at sinabi ko kay Lolo na hindi na ako babalik at si Lolo na ang bahalang mag-asikaso sa kanila. Hello mga kapasta, admin at narrators. First time ko lang po itong mag-share ng nakakatakot na karanasan at sana po ay mapili ninyong i-upload ito sa channel ninyo. Tawagin niyo na lang po akong Enchong. Ito pong kwento ko ay personal na naranasan naming mag-anak. 2014 nga po pala ito nangyari. Mula sa inuupahang apartment ay lumipat kami sa isang bahay na nakuha namin dahil sa sanlang tira. Sa kabilang bayan lang yon at rekomendado ng co-teacher ng asawa ko. Tiyahin daw niya ang may-ari noon. Maganda sa paningin yung bahay. May 2 kwarto at sakto lang sa aming mag-anak. Pero hindi ko alam kung bakit kahit maganda at halatang bagong renovate yung bahay, ay may kakatwa akong nararamdaman doon. Sabi ng asawa ko ay huwag ko daw simulan ng pag-iisip ng hindi maganda tungkol sa bahay at baka maka-attract na naman ako ng mga bad energy. Hindi ko naman sinasadya pero may ganun talaga akong pakiramdam sa bahay na yun. Nasa mahigit 3 linggo na kami doon nang magsimula naming maramdaman ang presensya ng mga entities. Naghahaponan kami nang makarinig kami ng pagkakagulo. May mga bata at matandang naghihiyawan at nagiiyakan. Parang malapit lang sa amin pero pagsilip namin sa labas ay tahimik naman ang buong paligid. Minsan naman, nagluluto yung asawa ko ng almusal bandang 4:00 ng madaling araw. Maaga pa talaga at madilim pa. Pero papasok din kasi sa school yung asawa ko. Narinig daw niya na umiiyak ang 2 anak namin. Nagtaka siya kung ano kaya ang iniiyak ng mga yon at nagsabay pa talaga. Iniwan daw niya saglit ang niluluto at pinuntahan sa kwarto ang mga anak namin. Pero kinilabutan daw siya dahil parehong tulog na tulog ang mga ito. Isang gabi naman, habang natutulog kaming mag-asawa, ay pumasok sa diwa ko ang boses ng umiiyak na babae. Akala ko na naginip lang ako. Pero naging hagulgulang iyak at bahagya pang umuuga ang kama kaya napadilat ako at nakiramdam. Nakaharap ako noon sa dingding kaya pumihit ako at nakita ko ang asawa kong si Emmy. Nakatalikod din sa akin at yumuyugyug ang balikat. Tinanong ko siya kung anong problema at bakit siya umiiyak. Pero hindi siya sumagot at nagpatuloy lang sa pag-iyak noong mga oras na yun. Kaya pilit ko siyang hinihila paharap sa akin.
Noon biglang bumukas ang pinto at pumasok sa kwarto si Emmy na galing daw sa CR. Nagtaka siya sa ginagawa ko. Napangangan naman ako sabay tingin sa katabi ko at nagimbal ako nang makita kong naging una na lang yun. Sa takot ay napatalon ako mula sa kama. Si Emmy na hindi pa alam kung anong nangyayari ay natakot din dahil sa reaksyon ko. Kinabukasan, habang nagkakape at pinag-uusapan namin ang nangyari, ibigla na lang hangos na nagsipasok ang mga bata. Yung mga anak ko po ay 7 at 8 taong gulang. Yung mga kalaro daw kasi nila ay bigla na lang daw nag-iyakan. Nagulat kami kung sinong kalaro ang sinasabi nila. Iyang alam namin ay silang dalawa lang ang naglalaro doon sa likod ng bahay. Pero pinanindigan ng mga anak ko na mayroon daw talaga mga bata naglalaro. Pagkatapos ay bigla lang umiyak at kulay itim daw ang mga luha. Kinilabutan kami at napatakbo sa likod para tingnan kung totoo ba ang sinasabi ng mga anak ko. Pero wala namang ibang tao doon. Takot na takot ang mga anak ko kasi nakakatakot daw yung mga mata nila. Dahil sa mga nangyayari ay kinausap namin ng may-ari ng bahay. Ayon sa kanya ay walang history ng kababalaghan ang bahay niya. Pero yung bakanting lote daw sa likod bahay, dati ay may mga nag-squat doon. Noong pinapaalis na ng may-ari ay nakipaglaban sila kaya pinagiba lahat ng bahay nila. Nagkagulo ng husto, maririnig daw ang malakas na hiyawan at panaghoy ng mga taong nakikiusap na huwag silang alisan ng tirahan. Madami sa mga squatters ang namatay dahil sa madugong demolisyon. Mula daw noon ay lagi nang may naririnig na hiyawan at iyakan sa bakanting lote. Noong time daw na yun ay nabakante din ang bahay niya dahil kinuha siya ng mga anak niya. May mga nagsabi daw na noong binakante niya ang bahay niya, malamang ay naglipatan doon ng mga hindi matahimik na kaluluwa ng mga squatters na namatay. Inangkin na nila yung bahay. Kaya noong naisipan niyang paupahan yon at patirhan sa iba ay may nauna na palang nakatira. Pero sa amin na ang bahay kaya inilaban namin yon. Hello mga kapasta, ako nga po pala si Sir Jax, ang boses at aktor sa likod ng Karimlan ng Lagim YouTube channel. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ngayong araw, ay nais ko lang din po sana kayong ligawan at imbitahan na dumalaw sa YouTube channel ko. Nasa comment section po ang link ng YouTube channel na Karimlan ng Lagim. Sana po ay mabisita ninyo at magustuhan ninyo ang mga kwentong handog sa channel na ito. Maraming salamat din po pala kay Sir Neb sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging narrator dito. Hanggang sa muli mga kapasta. Muli, ako po si Sir Jax. Maraming salamat po.